Hello po mga kabebe, magandang buhay po. So dito po tayo sa area kung saan ay may ani na naman po. Kasi nga doon sa area nga po mga kabebe na pinaglagyan po natin ngayon is wala na po talagang makain yung mga alagang itik natin. So ito po yung lagi kong sinasabi na ito po yung disadvantage po pag pinapasto lang po talaga natin ang mga alagang itik natin. Kasi nga hindi po talaga pwede na nag-i-stay lang po talaga tayo sa isang area, lalo na ngayon ay mahirap po talaga yung patubig. So ngayon po mga kabebe, andito nga po tayo at yun nga ay kakausapin nga natin yung nagmamay-ari ng lupa at yun nga ay kung pwede lang ay ilagay natin yung mga alagang itik natin. Ganun din po mga kabebe, respeto na lang din po sa nagmamay-ari po ng area. So ito nga po mga kabebe, kausapin nga natin yung nagmamay-ari nga po ng lupa dito. Kasama ko po yung mama ko kasi yun nga, lagi kong sinasabi is kung kaya ko, is kaya mo rin. Imagine mo nga kabebe, isa nga po akong babae pero yung trabaho po ng lalaki ay nakakaya ko. Kaya masasabi ko talaga na walang hindi kaya. Basta gustuhin mo lang po. At yun nga po mga kabebe, kausapin nga natin yung nagmamay-ari ng lupa. Angkol, kanang tawagan ni diha lugar may magtangkal dapit. Dili masudlag tubig diha Lisod kay dito angkol kay wala na joy tubig. Awa makalabot na kay kung kuan maka water na may water pump. Balag sila buka. Mani may niyang gabi. Magpatubig bidrew niya angkol. Oh. Ay kung kuan angkol kung makamanangin man jud sila pudire. Igna nga na Mabutang na tag. nana mong tangkal ang kula, magkuha sa tangkal dito ha. Oh. Tayo mang. Nalagi kay siyam nakabulon. Tayo mang kay. So ito nga po yung kulungan natin mga kabebe. Ito po. Tas ilang araw lang ba tayo dito? Parang 4 na araw lang tayo dito nag-stay. So ngayon po ay wala na po talagang makain dito na area. Ang mangyayari ay maglilipat na naman po tayo. Ito yung worst part po talaga ng pag-aalaga po talaga ng pagpapastol. Kasi nga ay kung saan nga po talaga yung ani ay doon talaga tayo. At yun nga po mga kabebe, pagkatapos nga nito ay ililipat nga po natin itong mga kulungan. Mga pagod na pagod kasi sobrang init po talaga mga kabebe. So mangyayari ililipat na natin doon at doon na naman po tayo magpapatuloy na magmamarites. So yan po mga kabebe, ito po yung body ko. So kaming dalawa po ngayon. Sobrang init po mga kabebe, yan po. So ito na po yung kulungan natin mga kabebe, and pasensya na po, hinihingal-hingal pa ako, charis. At yun nga, simpleng-simple nga lang po mga kabebe, itong barong-barong po natin. Kasi nga po ay baka sa sunod na araw or isang linggo lang po tayo dito is lilipat na naman po. So ito yung mama ko, kukuha po siya ng gurami. Yung kan sa palay mga kabebe, ganyan po. So lalagyan natin yung kubo-kubo natin, yung simpleng barong-barong. Kasama ko po yung mama ko ngayon. So yun nga, ito pong mga alagang itik po natin, kanina po ay may isang tray po na itlog, tas 14 na piraso. Yun po yung itlog nila kanina. So ngayon po ay na-stress nga po sila kasi nga po ay inilakad lang po natin itong mga alagang itik natin. At yun nga po mga kabebe, ito nga po pinaglagyan natin na area ay napaglagyan na natin ito before. Kaso lang nangyari ay hindi po tayo nagtagal dito na area kasi nga po is walang tubig. So ngayon po itong area mga kabebe is nakikita nyo naman yan ay medyo matubig na po talaga itong area. Kasi nga dito kasi na area mga kabebe, yan po, itong mga area na nakikita nyo dyan is wala po talagang tubig. So ang nangyari dito na area mga kabebe is may kanal kasi dyan, kaya madali para sa atin na malagyan ng tubig dito. At yun nga, yung pinaglagyan nga natin doon sa kabila is andun sa dulo. So yung tubig ay hindi na po naaabot doon kasi nga ay dito po talaga sa amin is nag-aagawan na po talaga ng tubig dahil nga po ay
nagsisimula na nga po sila na magtanim. At yun ay schedule yung patubig mga kabebe. Yun po yung mahirap para sa atin, lalong-lalo na po ay nagsisimula pa lang po tayo sa mga itik. Kasi nga hindi nga po madali mga kabebe na ganitong palipat-lipat nga tayo ng area. Tas yung mga alagang itik natin is naninibago at sobrang nai-stress din. Ito talaga yung disadvantage po talaga mga kabebe na masasabi natin. Kasi nga kung saan yung may pagkain ay doon din po tayo. Kaya dito po talaga sa mundo ng duck farming, lalo na po at pinapasto lang po natin itong mga alagang itik natin, is sipag at tiyaga po talaga. Dapat po talaga may passion po talaga tayo sa pag-aalaga ng mga itik. Kasi nga ay hindi po porket mailagay na natin sila sa isang area ay hindi na po natin sila alagaan. Hindi po ganun kadali mga kabebe. Kung nakikita nyo sa mga ibang mga videos o sa mga ibang vlogger, yung halos pinapakita na lang po nila is good side na lang po ng mga itik, lalo pag ganitong pastol. Dito po sa channel ko mga kabebe, hindi kong sinasabing wag ka nang mag-itik, kundi ay pinapaisip lang po talaga kita na pagpasukin mo talaga dito sa mundo ng duck farming, lalo at ganito yung paraan natin, is pag-isipan mo talaga. Kasi medyo malaki-laki din yung kailangan nating ipuhunan dito sa mga alagang itik natin, lalo na po at sa area na paglalagyan natin is semi-poultry po yung paraan mo. Yung pwede mo silang ipastol dito kung may ani, tapos kung wala ay ipo-poultry mo na. Yun po yun mga kabebe. Kaya kailangan po talaga natin maglaan po talaga ng budget para sa kanila. At yun nga po mga kabebe, ito nga pong simpleng kulungan po ng mga alagang itik natin is linagay ko na talaga dito. Kasi nga po dito na area po mga kabebe ay marami po talagang pumupunta ditong mang-iitik din katulad ko. At dito na area kasi mga kabebe is napakaganda kasi na paglagyan o ilagay yung bahay kulungan ng mga alagang itik natin. Kasi in kaso po na, kasi nga schedule po yung patubig po is every 3 days magpapatubig na naman. So mangyayari kahit ganun ang mangyari mga kabebe ay mapapaligo natin itong mga alagang itik natin sa kanal. Ito po yung magandang tips po na maibibigay ko sa iyo kabebe pag magsisimula ka po dito sa duck farming, lalo na at pastol po yung paraan mo. Much better po talaga na itabi mo ito sa kanal yung kulungan nila. At tignan mo din yung kanal na paglalagyan mo kung nagpo-flowing ba yung tubig. Kasi pag nagpo-flowing mga kabebe at dyan mo ilalagay, wag mo nang ilagay dyan, maghanap ka ng ibang area na hindi po naaabot ng tubig. Ang maganda po kasi mga kabebe, pag nakatabi po tayo ng kanal at bahay ng itik natin is pagkatapos po ng pag uwi na po nila mga kabebe ay nakaka-relax po sila na naliligo bago natin sila ipasok sa kulungan nila. At yun nga, ito nga po ang mga alagang itik natin. Inilipat na nga natin sila mga kabebe at dito na area siguro ay hindi ko pa po alam sa ngayon mga kabebe kung magtatagal ba tayo dito, kasi nga ay naghihintay pa din po tayo sa ibang mangitik na dadayo din po dito na area. Pero yun nga ay bago nga po tayo maglipat ng kulungan, siguraduhin muna natin na yung paglilipatan natin is okay po yung nagmamay-ari. Is baka naglagay lang tayo dyan tas hindi tayo nagsabi na ganito ganyan, is malaking problema. At yun nga po mga kabebe, ito nga po yung kulungan natin at ito nga po yung ginawa ko kanina. Sobrang init po talaga mga kabebe, kaya sinasabi ko sa iyo na kung kaya ko ay kaya mo din. Huwag mong sabihin na ganito ganyan, takot kang malugi. Mga kabebe, sinasabi ko sa iyo, malulugi ka talaga kung yung pinasok mong negosyo ay yung trip-trip lang ba, yung nakikita mo lang sa iba na maganda yung pera. Dapat talaga pagpasukin mo talaga yung ganitong hanap buhay is passion po talaga yung kailangan mo. Kasi dito talaga is oras talaga at panahon mo, sipag at diskarte yung labanan dito. So ngayon po mga kabebe, ito pong mga alagang itik ko, ito po yung katanungan din po ng kabebe natin. Magkano daw yung sahuran po ng tao natin? Sa ganito daw karami na mga itik is ilang tao po daw ang magbabantay. So yun mga kabebe, itong mga alagang itik ko mga kabebe,
is nasa 1,000 hits po ito. Ito po ay nangingitlog. So ang paraan po ng sahuran natin mga kabebe, depende po yun sa agreement namin ng nagbabantay dito. Dito sa amin mga kabebe, may paraan na sa isang linggo, hati po kayo ng income. So sa hati kayo ng income, ang mangyayari, yung 3 kalahati na araw is kuan mo na yun, save mo na yun, wala ka nang ilalabas na pera, wala ka nang taong magbabantay ng itik, kundi is yun na lang yung taong kahati mo na magmamanage dito. Tas yung paraan din po natin na isa is yung every week po yung sahod. Meaning po, kung sa isang linggo, maybe 2 beses mo sa isang linggo, 2 araw mo siyang bibigyan ng isang itlogan po talaga ng mga itik. Yan po yung paraan natin ng sahuran. May share po siya sa 2 linggo. Depende sa'yo kung isang beses mo lang ba siya bibigyan o 2 beses. Tapos, yung paraan din po natin na monthly po. Ang monthly po natin talaga na minimum pag ganitong nagbabantay po, yung isang tao is 3,000 po talaga yung monthly niya. Pero depende pa din po yun sa nagmamay-ari ng itik. Sa mga SEO ko po mga kabebe is 2 po ang nagbabantay sa mga alagang SEO ko. Pero pag ganito kasing mga itik mga kabebe, lalo na at malalaki, magalaw lang ito sila mga kabebe kung yung kakain na po talaga sila at yung nangingitlog na talaga. Pero kung yun nga, ito nga din po yung mahirap mga kabebe, lalo na po at wala po talagang makain yung mga alagang itik natin, is masyado po talaga silang magalaw. Yun nga po mga kabebe, dapat nga po pag may tao talaga tayong asahan dito, dapat talaga trusted po talaga na alam niya po isakit yung mga alagang itik natin, alam niya po kung paano tumingin ng area, alam niya po kung paano imaneho itong mga alagang itik natin, at sa ganun, at kahit hindi po tayo magpunta sa area, is naalagaan po yung mga alagang itik natin. Yun lang po ang masasabi ko, hindi po talaga madali mag-alaga ng mga itik, kasi nga madali lang nga po silang nai-stress mga kabebe. At ngayon nga po, yung egg production nga po ng mga alagang itik natin is putol-putol po, tas yung hindi po talaga natin na-hit yung target natin na egg production. Dahil nga po is ganito po yung paraan, at yung panahon nga po ngayon mga kabebe, sa sobrang init is naapektuhan po talaga itong mga alagang itik natin. At yun nga, isa din po yun sa dahilan kasi walang tubig. Sobrang init, tas walang tubig. Maraming patuka, pero problema, walang tubig. Yun po yung mahirap mga kabebe. So ngayon po mga kabebe, kasi nga andito na tayo sa area at ipapastol nga natin itong mga alagang itik natin dito. At yun nga, mag-update ako sa inyo kung ilang weeks ba bago makarecover itong mga itik natin. Simula ngayon na inilakad natin sila sa kalsada. Yun nga po mga kabebe, ay disclaimer lang po, hindi po talaga advisable mga kabebe na ilalakad natin itong mga alagang itik natin, tas medyo distansya po. Pero depende pa din po yun sa paraan natin mga kabebe. At yun nga, as medyo mainit nga itong simento na pinagdaanan nila, kasi nga hapon na din naman. At yun nga, no choice nga po tayo, kasi nga dito nga sa kabila, dito yung may pakain, tas yun nga, gansi din naman tayo pag isasakay natin sila sa sakyan, tas sobrang lapit din naman. Pero siguro mga kabebe, pag ganitong nangingitlog po itong mga alagang itik natin, much better na lang po na wag muna natin silang stressin. Hintayin muna natin na bababa yung egg production nila bago natin sila ilipat. Kasi ganito po yun mga kabebe pag ilipat mo po itong mga alagang itik mo, tas nangingitlog na po, ang mangyayari po mga kabebe is mag-back to zero ka po, kasi nga ay mai-stress po itong mga alagang itik natin. Pag ganito pong nagumpisa na po sila mga kabebe na nangitlog, tapos ay na-stress, ang mangyayari po niyan mga kabebe, bago sila makarecover is nasa 1 linggo po. Kaya pag ganitong mangingitlog talaga itong mga alagang itik, wag talaga natin silang galawin. Hayaan na lang natin silang kusa yung egg production nila yung bababa. At yun nga, hayaan po natin silang magkalat-kalat dyan. Basta babantayan lang po natin yung area kung wala pa talagang mapinsala. Kasi pag ganitong lagi din po natin silang nilalapitan mga kabebe, lalo na po at nangingitlog,
masyado po talagang sensitive po sila mga kabibi at na-stress. At yun lang po mga kabibi, ito nga po yung bagong kulungan po ng mga alagang itik natin at mag-update ulit po tayo bukas kung kung ilang piraso na lang ba yung itlog po ng mga alagang itik natin. So ngayon po na sabi ko ng magkano yung itlog, so ngayon po mga kabibi, yung isang itlog po ngayon dito po sa Bukidnon is depende pa din po sa buyer na pagbibintahan mo. Sa buyer ko po mga kabibi, yung isang itlog po ngayon is nasa 10 pesos po yung isang itlog mga kabebe. So, sa isang tray, may 300 na po ako. May 300 po tayo doon. So, hindi na po tayo alugi kasi nga ay may pambili na tayo niyan ng bigas. So, yun lang po mga kabebe. Thank you for watching. Ako pala yung duck girl nyo ang nagsasabing marites talaga. Bye-bye!